Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw ay magsisimula tayo sa isang napakahalagang talakayan para sa Araling Panlipunan 8, particular sa Week 6, Session 2, ukol sa tao, kapaligiran, at pagbuo ng sinaunang kabihasnan. Bago natin tuluyang simulan ang ating pagtalakay, para sa mga nais makakuha o mag-avail ng kopya ng mga presentations ko, mag-message lang kayo sa link na makikita sa ating comment section. Ang araling ito ay magbubukas sa ating isipan kung paano ang ugnayan ng tao at ng kanyang kalikasan ay nagbunsod sa pagsilang ng mga unang sibilisasyon. Upang maging mas malinaw ang ating paglalakbay ngayon, magbalik-aral muna tayo sa 4 na mahahalagang konsepto ng ugnayan sa kapaligiran. Dependence, ang pag-asa ng tao sa kapaligiran para sa pangangailangan sa pamumuhay. Adaptation, ang pag-aangkop ng tao sa kanyang sarili upang mabuhay. Modification, ang pagbabago ng tao sa kapaligiran upang matugunan ang mga pangangailangan. Conservation, ang pinangangalagaan ang mga yaman ng kalikasan para sa susunod na henerasyon. Mula sa balik-aral na ito, ating tutukuyin ang mga pangunahing layunin para sa araw na ito. Inaasahan na sa pagtatapos ng ating talakayan, may paliliwanag natin ang impluwensya ng ilog, klima, lupa, yaman, at lokasyon. Masusuri natin ang tugon at teknolohiya ng sinaunang tao, maiugnay natin ang interaksyong ito sa pag-unlad ng kabihasnan, at mapahahalagahan natin ang talino ng tao sa pag-angkop sa kalikasan. Balikan natin ang mahalagang tanong. Bakit nga ba sa ilog umusbong ang mga sinaunang kabihasnan? Ito ay dahil nagbibigay ito ng sapat na tubig, pagkain, matabang lupa para sa pagsasaka, transportasyon para sa paglalakbay, at pagkakataon para sa kalakalan. Sa pagtingin sa ating paligid, mayroon itong dalawang mukha. Una ay ang kapaligiran at oportunidad. Nag-aalok ito ng mga ilog at lambak, malalawak na kapatagan, angkop na klima at seasons, mga mineral at bato, likas na proteksyon o depensa, at mga rutang pangkalakalan. Ngunit sa kabilang banda, nariyan din ang kapaligiran at hamon. Kinailangan harapin ng ating mga ninuno ang banta ng baha at tagtuyot. Hindi tiyak na panahon, limitadong lupang sakahan, pagguho at erosion, kakulangan sa mga materyales, at panganib mula sa mga kalapit na pangkat. Upang matugunan ang hamon ng tubig, nalinang ang sistema ng tubig at irigasyon. Mula sa ilog, gumawa ang tao ng patubig na nagresulta sa mas maraming ani. Ang pagkakaroon ng agricultural surplus o sobrang ani ang nagbigay daan upang magkaroon ng pagkain na maaring itabi o ipagpalit. Ito ang nag-sustain at sumuporta sa iba pang pangkat sa lipunan tulad ng mga craftspeople, traders, soldiers, at mga leaders na nagbunsod naman sa paglaki ng populasyon. Kasabay nito ang pag-usbong ng teknolohiya at organisasyon. Gumawa ang tao ng irigasyon at kanal, mga imbaka ng pagkain, kalendaryo upang malaman ang panahon ng pagtatanim, mga pader at gusali para sa depensa, mga batas sa pamahalaan, at ang pagkakaroon ng specialized labor o kanyang gampanin sa trabaho. Dahil dito, unti-unting umunlad ang pamayanan at lungsod. Mula sa simpleng sakahan, ito ay naging village, naging town, hanggang sa maging isang ganap na city o langsod. Lumalaki ang isang pamayanan kapag may sapat na pagkain, trabaho, kalakalan, maayos na organisasyon, at proteksyon. Malaki rin ang papel ng kalakalan at lokasyon. Ang mga ilog, baybayin, at mga daanan ang nagsilbing tulay upang mag-ugnay sa mga produkto, tao, teknolohiya, at mga bagong ideya. Dito pumapasok ang konsepto ng kapaligiran at kapangyarihan. Ang sinumang pinuno o institusyon na may kontrol sa tubig, lupa, imbakan, at mga rutang pangkalakalan ay nagkakaroon ng mas malakas na kapangyarihan dahil hawak nila ang yaman, resources, at proteksyon o depensa ng pamayanan. Ngunit tandaan natin, hindi heograpiya lamang ang gumagawa ng kabihasnan. Isang mahalagang paalala na hindi otomatikong lumilikha ng kabihasnan ang pagkakaroon ng magandang kapaligiran. Kailangan din ng tao ng kaalaman, teknolohiya, kooperasyon, mahusay na pamumuno, at tamang pagpapasya upang mapalago ito. Para sa ating pagsusuri, susundin natin ang case analysis flow. Magsisimula sa katangian ng kapaligiran right arrow, tutukuyin ang pangangil ang nganhilig HAMON, right arrow, titingnan ng tugon ng tao, right arrow susuriin ang benepisyo right arrow, alamin ang suliranin right arrow at titingnan ng pangmatagalang epekto. Gagawin natin ito sa pamamagitan ng gawain isa.
Civilization Case. Susuriin natin ang ugnayan ng kapaligiran, tugon ng tao, at pag-anlad sa pamamagitan ng 6 na hakbang. Lokasyon sa ilog at kapatagan, paggawa ng patubig, pagkakaroon ng surplus, paglaki ng langsod, pagtatag ng pamahalaan, at ang pagharap sa posibleng baha o mga soil problems. Ito ay isusulat ninyo sa ating gawain 2, Environment Civilization Chart. Punan ang talahanayan ng mga kinakailangang impormasyon tulad ng KABIH, ASNAN, hilig lugar, katangiang pisikal, tugon ng tao, teknolohiya hilig gawain, benepisyo, suliranin, at pangmatagalang epekto. Bilang mahahalagang kaisipan na dapat nating itanim sa ating isipan, nagbigay ang kapaligiran ng oportunidad at hamon sa tao. Gumamit ang tao ng kaalaman at teknolohiya upang umangkop. Ang surplus, kalakalan, at organisasyon ay nagpalago sa pamayanan. Magkasamang humubog ang katangian ng kapaligiran at ang pasya ng tao sa takbo ng kasaysayan. Sa pagtatapos ng ating sesyon, narito ang inyong exit ticket na sasagutin sa inyong kwaderno. 1. Puna ng patlang, umunlad ang kabihasnan kapag 2. HOTS Higher Order Thinking Skills na tanong. Bakit hindi sapat ang magandang kapaligiran upang otomatikong umunlad ang isang kabihasnan? Maraming salamat sa inyong masusing pakikinig at aktibong pakikilahok. Huwag kalimutang mag-message sa link na nasa comment section kung nais ninyong mag-avail ng kopya ng mga presentations ko. Mag-ingat po kayong lahat at magkita-kita muli tayo sa ating susunod na talakayan.